Kahalagahan ng ID sa isang organisasyon o asosasyon. Ikaw ba ay miyembro ng isang organisasyon, kooperatiba, o taga-print ng ID? O baka naman kliyente mo ay isang asosasyon. Para sa itong video na to, kaya make sure na tapusin mo. Bago yon, ako nga pala si Chris. 6 na taon na sa industriya ng ID printer at nagko-content ng kahit ano basta related sa ID. Kagaya nga ng mga nababanggit ko nung una ay nagtrabaho ako ng after sales. O ako yung pumupunta sa client every month. Mayroong printer at mini-make sure ko na gumagana or nape-preventive maintenance yung mga machine nila. Isa sa mga client ko ay yung mga asosasyon. Kaya naman, nakita ko na hindi na ma-maximize ang mga ID ng kanilang member. So, nandun pa rin tayo sa traditional na ID na syempre may mga detalye pero walang additional na pictures. Kada bisita ko kada buwan ay paulit-ulit yung mga naging problema. Actually, hindi lang kasi isa yung organisasyon na pinupuntahan ko na nakita ko na bakit wala kayang integration o parang system na pwedeng gawin. Sakto naman nung 2021, since kliyente ko naman sila, na kailangan sila ng system dun sa integration ng ID nila at nagkaroon ng problema dun sa pagpiprint ng ID. So dun ko mas nakita na ano nga ba ang kahalagahan ng ID sa isang organisasyon at paano pa ito makakatulong sa mga naharap. Kaya naman, ibabahagi ko ang 10 kahalagahan ng ID sa isang organisasyon at asosasyon. Number 1, membership identification. So ito yung, syempre bilang miyembro, diba? Paano mo masasabi na miyembro ka dun sa isang grupo? Kaya naman, kailangan mo ng ID na ipepresenta sa lahat ng mga activities at pagkakakilanlan mo na rin to. Pangalawa, members benefits. Depende sa mga napag-uusapan ng mga association. So yung iba parang discount card siya, lalo kung may mga na agrihan na MOA sa mga kumpanya, sa mga establishmento, halimbawa sa mga pagkain, sa hotel. So depende talaga yan kung magkakaroon ng agreement. Pangatlo, professionalism. Kaya nga kung mapapansin nyo, lalo yung mga sikat na organisasyon at medyo kilala. Napaka importante nito dahil kumbaga as bilang professional ng mga organisasyon ay makahalata mo kaagad. Kaya nga iba marami naghahangad na makakuha ng ganong ID o membro. So syempre, ayun, bilang may ID tayo, magiging professional ang ating dating. Pangapat, networking. Kadalasan, ito yung pag may event yung grupo nyo o yung asosasyon na magkakasama-sama kayo. So, malaking bagay. Example, makikita kagad yung ID mo. So, dun pa lang, yung rapport o network ay magtitiwala kagad sa'yo. Dun pa lang, pag nakita na yung ID mo, ito, pwede ko tong ka-network kasi alam ko na galing to sa organisasyon namin. So, malaking bagay nga siya. Lalo kung nakikipag-network. Panglima, emergency situation. So, ito naman, kung may mga nakalagay na emergency information. Ito, kwento ko lang, one time nung may dinala kami nun sa hospital na nagkataon na parang malapit lang naman sa amin nun. So, napakalaga na updated yung emergency contact na nakalagay sa ID kung meron sa template ng asosasyon nyo, malaking bagay siya. Pang-anim, branding. Lalo kung sikat yung grupo mo, di ba? Maraming naghahangad niyan na makakuha. Pang-promote na rin, di ba? Imagine makikita ng iba, may ganitong ID to O kaya brother, sister mo siya, di ba? So napakalaking marketing tool din ng pagkakaroon ng ID. Lalo kung may mga special na features yan. Ang 7, communication. Ito, sa mabilisang pagkilala, 'di ba? Parang minsan may mga i-check sa'yo, o miyembro ka ba? Ka-grupo ka ba kita? So, kung may ID, di madali mo na lang mapapakita. Yung iba nga, gumagawa pa ng paraan na para mapeke na member sila. So, ingat-ingat na lang tayo doon. So, yung mga susunod na 3, ito yung mga integration na sa ID.
lalo kung naka-RFID kayo, NFC, or proximity card. So, yung pang-walo is yung resource management. So, mapapadali or makakatulong sa manage na matrack yung shared resources tsaka equipment. Pang-siyam, security and access control. Kagaya ng purpose talaga ng ID is for seguridad. Hindi ka makakapasok basta-basta dun sa pribadong lugar na hindi pwede yung kung sino lang basta-basta makakapasok. Makokontrol din yung mga possible na gumawa ng masamang loob. Kaya napakalaga, lalo kung may mga badge na kayo sa mga mahigpit na building, diba? Kailangan yan. Uli, yung accountability. Pwede nating matrack, ma-monitor yung mga attendance, yung pagdalo sa event. Kaya naman, yung 10 bagay ang kalagahan kung bakit na ba kailangan natin ng ID ng isang organisasyon at asosasyon. Niniwala ako na may mga ilang asosasyon pa rin o organisasyon na simple pa rin yung ID. Baka nga yung iba, wala pa. So, wala namang masama sa pagiging tradisyonal. Kaya lang, since nasa digital era na tayo, so napakahalaga na ma-maximize natin at ma-appreciate ng miyembro natin yung ID. Kalaban kasi natin dito is yung pag-adapt natin dun sa teknolohiya, lalo napakabilis. In instant, minsan nagpapalit ka agad or nag-upgrade. Subukan ko nga palang magbenta ng membership system. So yun, kaya rin ako na-hire noon nung nasa PSME ako, Association ng Mechanical Engineer. Kaya lang, hindi siya na-develop, naging project lang siya. Well, sa mga susunod, kapag naging matagumpay itong printing services ko, isa sa mga additional na i-venture ko is, or babalikan ko yung membership system. Kung may mga kailangan ka pala, ayun, message mo lang ako. Pwede kitang tulungan, magbigay ng impormasyon, mga naging experience ko dahil alam ko napakasarap sa pakiramdam na bilang nasa isang organisasyon na advance or hindi nagpapahuli yung organisasyon na kinabibilangan natin. So, bago yun, i-recap muna ulit natin yung 10 bagay na bakit kinakailangan ng ID. So, number 1, membership identification. Number 2, members benefits. Number 3, professionalism. Number 4, networking. Number 5, emergency situation. Number 6, branding. Number 7, communication. Number 8, resource management. Number 9, security and access control. At ang panghuli ay accountability. Kailangan mo nga pala ng ID para sa yung kumpanya or organisasyon. So, ayun. Pwede mong i-message yung page ko. Ayan, lalagay ko dyan sa screen. So, bago magtapos, gusto ko lang sabihin na i-appreciate natin yung mga bagay na meron tayo at matuto tayong magpasalamat sa Diyos. So, yun lamang. Isa muli. Bye!